salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, pagkatapos ay mahihitik na sa butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapa sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Makapagkwento naman sandali, Kaunting kwento muna tayo. Noon pong June 4, may minisahan akong libing sa home parish namin sa Indang, Cavite. Isang ama ng tahanan, kababata, matalik na kaibigan. Yun po ang nakita kong pinakamaraming nakilibing mula nang magtapos ang pandemic. Napakahaba ng prosesyon. Puno ang simbahan, loob at labas. Kung tutuusin, hindi naman siya bigatin o malaking tao sa lipunan. Tricycle driver siya at karaniwang trabahador sa university. Mahinahong magsalita, tahimik na mamamayan. Siya ang kauna-unahang dumampot ng malalaking bato para itambak sa languyan namin sa ilog para palawakit palalimin. Maraming sumunod sa kanya hanggang sa nakasanayan na itong gawin tuwing summer. Nabuo rin ang kanilang samahan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siguro ako magiging pari. Nayaya niya lang akong magkursilyo kung saan ako nagsimula. Simula noon, lagi na siyang may bigay na 1 o 2 pirasong prutas o gulay. Kung ano man ang kanyang ani, hindi sa pari, kundi kay inay at sa kapatid kong kumpare niya. Ang bilang ng mga nakipaglibing sa kanya ay patunay na hindi lamang sa aming pamilya siya naging mabait at mabuti. Kahit nagtagumpay ng lahat ang kanyang mga anak, hindi siya nakalimot sa mga gaya naming lagi niyang kasama noon sa ilog at sa bukid.
maliliit na bagay, maliliit na mga gawang mabuti. Kasinliit ng butil ng mustasa sa talinghaga ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa ganito pong paraan siguro natin konkretong mahahawakan ang spirituality of the little way na isinusulong ng ating mga pagbasa ngayon. Sa mga hamak at maliit na bagay, din po kasi nagsimula ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa hamak na sabsaban, sa hamak na krus. Sinisigurado po sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno na nananahat nagtatrabaho sa mga maliliit na bagay at sitwasyon ang Espiritu Santo. At sa maliliit nating itinatanim sa pakikipag-ugnayan natin at pakikisalamuha sa kapwa. Sa mga maliliit na ito, makaaasa po tayong aani tayo ng masagana. Malaking hamon din po sa atin ito na matutong makontento sa maliliit na bagay at ituring na ang maliliit nating gawang mabuti ay maliliit nating ambag sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos nang may pagtanaw sa kawalang hanggan. Nasabi kong malaking hamon dahil karaniwan sa atin ang mag-expect ng malalaking bagay. Ang isang anak, halimbawa, ay maaaring umaasang ibibili siya ng iPhone ng kanyang tatay. Kung ang kanyang focus ay sa napakalaking bagay na ito, maaaring hindi niya makita ang maliliit na bagay na ginagawa ng kanyang tatay para sa kanya. Gaya ng pag-absent sa trabaho para maka-attend ng PTA meeting. O ang pag-assist niya sa kanyang paglaki para makatawid man lamang sa adolescence nang hindi nagkakaproblema sa batas o nabubuntis ng hindi sinasadya. Hindi man niya ipangaral sa iyo ang pagpupumilit niyang magbago sa kanyang sarili ay pagseset ng buhay at matibay na halimbawa para sa iyo kung paano ba umidad ng tama. Ang biyaya nawa ng pagtanggap sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos na mga ama, ang tanggapin natin maya-maya sa pakikinabang. Buksan nawa ng Espiritu Santo ang mga mata ng ating puso't kaluluwa para makita ang maliliit na sakripisyo ng ating mga ama at mga tumayong ama. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagpapakilala sa amin sa nag-iisa nating Ama sa langit.